Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa WPS nating mahal. Ano? So ang video ito mula kay Kentot. So meron itong pamagat na Japan pumalag sa China. South Korea tumulong na din magpadala ng mga fighter jets. Nako, mukhang mahihirapan ng China nito ah. So bago natin simulan, Kentot, suportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga ganoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga ang pamagat ng video ito. Japan pumalag sa China. South Korea tumulong na din magpadala ng mga fighter jets. Mukhang mapapalaban yung China dito, men. So again, Kentots Pilipinoisy. So like, comment, share, subscribe. Start. Ulit. Papalaban sila dyan. China yan. Breaking news mga idol, ang China. Pasikreto nga bang inihahanda ang kanilang nuclear weapon? Samantala, sinabi naman ng Japan na naghahanda na di umano ang China sa plano nitong pagsakop sa Taiwan. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, sobrang tagal simula ng China eh. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Yun. Subscribe nyo rin Kentot sa original video link in the description box below. Sinabi ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na may tuturing bilang isang bully, eto na nga ang China. Halos lahat kasi ng mga karatig na bansa ng China ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing. Aangkinin ang mga teritoryong ibinabase lamang nila sa kanilang one-sided history at magpapakita ng military aggression para naman i-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Tama. 'Di ba? One-sided history naman talaga. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang claim nila. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Isa nga sa mga nakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas sa South China Sea. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa isa itong economic and military giant sa buong mundo. Gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats, hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang mga teritoryo. Diba? Ang galing, diba? Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion. Maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ang mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang kumprontahin ito. Ayun. Matapos nga ang mga ganitong gawain ng China, nagsimula na ang Japan sa kanilang anti-China military drills. Naalarma ang Japanese government sa aggressive. Ibiruin nyo yun, anti-China military drills. So, di ba? Sobrang linaw, men. Yung China, gumagawa lang talaga sila ng napakaraming kalaban. Di na nila napapansin yon kasi, syempre, natatabunan na sila sa kanilang pagiging kahaman. Behavior ng China kontra sa Taiwan ito lamang November. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan, samantalang ang uninhabited Senkaku Island ay malapit lamang dito. Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Grabe. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. There is a significant increase in military activity, particularly by China and Russia, in the East China Sea, South China Sea, and Western Pacific. Dapat baragin din yan ng Japan eh. When we consider these factors, we can recognize that the national security environment around Japan is becoming much harsher. Itong dahilan kaya naman naghahanda na ang Japan na ipagtanggol ang kanilang Western Islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ito. Sa nakalipas na 3 linggo, nagsasagawa ng large-scale military drills ang Japan sa mga Western Islands nito na tinawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ang kanilang teritoryo at ang kanilang main focus ay ang Chinese military giant. Nako. Ano ba yan? Hindi ba yan iniiyakan ng China? Kasi yung China kapag may gagawin tayo na na laban sa kanila is iiyak sila eh. 'Di ba? Or siguro sa Pilipinas lang nila ginagawa yan kasi yun nga
Pilipinas sobrang liit, walang palag-palag. Ang yung Japan kasi di basta-basta eh. So siguro baka walang say yung China doon. Gawa ng mga assault training ang mga Japanese troops at nagdadagdag na rin sila ng mga strategic military vehicle na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Maging ang mga sundalo ay nag-aanda na rin ng mga strategic position sakaling magaganap nga ang kanilang pinangangambahang Chinese invasion. Bukod dito, mayroon ding air support na nakaabang sakaling kakailanganin ng backup ng kanilang ground troops. Hindi lamang mga militar ang nag-aanda sa posibilidad ng digmaan, maging ang mga sibilyan ay nakikipag-ugnayan din sa army upang makatulong kung kinakailangan. Ayon sa Japan, kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan at sumiklab ang digmaan, libo-libo mga Taiwanese ang lilika sa kanilang bansa at siguradong tatakbo ito sa Japan. Ang pinakamalapit nga na isla na maaari nilang puntahan ay ang Yonaguni Island. Para sa Japan, ang China ay isang malaking banta, kaya naman pinaghahandaan na nila ito. Isa pa nga sa ginagawa nila ay ang bumuo ng Malaking banta at the same time malaking ampaw. alyansa para i-counter ang mga magiging galaw ng China na magiging threat sa kanila. Isa nga sa mga alyansa na ito ay ang Quad, alyansa ng India, Australia at Amerika. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea sa tulong naman ng Amerika. Ang Trilateral Alliance na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang maritime forces. Kamakailan nga lamang ay naging host ang Japan sa ASEAN nation sa Tokyo. Ang pangunahing layunin nito ay ang palakasin ng kanilang cooperation at relasyon sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Vietnam, Philippines at Indonesia. Mga bansa na Diba? Parami ng parami. Parang si Manny Pacquiao tong isa. lagi na rin nakakaranas ng pambubuli ng China. Bukod nga sa preparasyong militar ng Japan, tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Sa iba pang balita, tila isang digmaan na naman ang malapit na maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan. Na alarma ang Ito na, pero para sa akin mga nasa around, ano pa to min? 60-40 chances pa. Kasi sobrang tagal na yan eh. Sobrang tagal ng sinasabi ng China yan. Eh kaso, yung Taiwan kasi, firm na yung ano nila eh, na parang bahala ka yan, China ka, Taiwan kami, anong pakialam mo sa kung anong gusto namin. Diba? Kami sa panibagong hakbang na tila ba isinasagawa ng China kung saan may espekulasyon na in-reactivate nito ang isang secret nuclear test facility sa Lop Norsay. Sa lugar na ito unang nag-conduct ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964 at matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Grabe. Base sa analysis mula sa China is building a second nuclear missile silo field. China secretly rebuilt nuclear test base, di ba? Secretly pa. Alam niyo yung tipo guys na takot malamangan pero grabe sa pagkagulang. Kakainis. Satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na mag-conduct ng nuclear test o simulation with chemical explosives ang China sa hinaharap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publication ng nuclear threat hysteria sa publiko. Diba? Itanggi mo pa. Itanggi mo pa. Kasi ganyan naman kayo eh. Kapag kayo yung, kapag kayong mga bansa-bansa, like for example, yung ugnayan na ginagawa ngayon ng Amerika at ng Pilipinas, ang lakas nyo makialam. 'Di ba? Naglalagay pa kayo ng espiya dito sa loob. Tapos kapag kayo may mga nag-leak na information sa inyo, sinasabi nyo, fake news, pagpapakalat lang. Seryoso. Malamang may magli-leak sa inyo kasi pati naman mga tao nyo sa loob, hindi na rin nagugustuhan yung mga pinaggagawa nyo eh. Paman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ukol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analysis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito ng puwersa dahil kiniklaim nito na ang Taiwan ay bahagi ng China. Sa pakikipag-usap ng Chinese President kay US President Joe Biden sa nakalipas na summit sa San Francisco, California noong November, sinabi ni Xi Jinping na plano ng Beijing na i-reunify ang Taiwan sa mainland China, subalit hindi pa nila napapagdesisyonan kung kailan ito isa sa katuparan. Ang kapal ng mukha, magre-reunify talaga, no? Grabe. Feeling talaga nila sila yung batas sa buong mundo eh. Grabe na yan. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict.
Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan, kabilang na nga ang sinagawa nitong excursion sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Ken Tots. Susuportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoises, kayo na masasabi nyo doon. Anyways, Ken Tots nga pala, subscribe nyo. Original video link in the description box below, ano. Tapos, yun. Subscribe nyo, men. Subscribe nyo, ano. So, ang ano naman natin dito, men. Ang ano naman natin dito is, yun nga, yung China, hindi na nila namamalayan na parami na ng parami yung mga bansa na kumakalaban sa kanila. At isa na nga doon yung Japan. Alam naman natin talaga men na yung Japan, kahit na sabihin natin na maliit yan na bansa kontra sa China, may palag rin yan men. May palag rin yan sa China. Nasabi ko sa inyo, di yan gaya ng Pilipinas na kapag ka niraramo or inaano mo, hindi papalag. Ewan lang natin kung ano gagawin ng Japan talaga kapag sa Japan nila ginawa yung mga pangwa-water cannon like that. Kasi yung China, wala. Tayo lang naman talaga yung kinakaya-kaya ng mga ng bansang yan eh. 'Di ba? Palibhasa kasi, wala. Alam nila na maliit na bansa ka lang, hindi ka papalag. 'Di ba? Maliit na bansa ka lang, sanay lang naman kayo sa diplomasya, dialogo eh. 'Di ba? Yung China kasi namimihasa na sila na nung una hindi natin sila pinapalagan. Ayun, tinuloy-tuloy nila yung pang-oogag nila ano. So siguro hindi na lang tayo tawag diyan or hindi na lang natin isipin na habang buhay tayong ganito kasi yun nga yung China naman is parami na ng parami yung mga kalaban nila na bansa no. At isa na nga diyan yung Japan. Diba, may Amerika pa, may Malaysia pa, may Indonesia pa. Sobrang dami talaga men, sobrang daming bansa na hindi na nagugustuhan. Tapos yung sa Taiwan naman, I don't think na magsisimula talaga yan soon. Maybe lang siguro, tatakbuhin pa yan ng mga 10 years or I don't know. Pero syempre, di rin pwede magpakampante yung Taiwan. Ang dapat gawin ng Taiwan ngayon is magpalakas sila ng magpalakas ano. Kasi yun naman talaga yung ng China eh. Since alam nila na mahina yung bansa, kinaya-kaya nila. So sana bilisan ng Taiwan na magpalakas lalo para hindi na sila mabraso ulit ng China no. In that way, wala mahimasmasan yung China. Sana nga subukan grabe naman yung kahilingan na gano'n ano. Pero if ever wag naman sana subukan ng China na angkinin yung Taiwan tapos hindi siya magtagumpay, wala na. Finish na yung paghahari-harian ng China, men. 'Di ba? So, yun lang naman muna. Kayo ang masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Ken Tots Pilipinoises. So like, comment, share, subscribe. Pilipinoises out.